Magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mong magsimula muli, magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo, alay sa'yo. Ang huling hapunan. Pinagaling ni Jesus ang mga may sakit at pinakain ang mga gutom. Minahal niya ang mga palaboy at tinuruan ng lahat tungkol sa kaharian ng Diyos. Subalit hindi nagustuhan ng mga pinuno ng relihiyon ang mga turo niya. At sila ay nainggit sa kanya. Galit na galit sila kay Jesus kaya pinili nilang ipapatay siya. Binigyan nila ng 30 pirasong pilak si Judas, isa sa mga alagad ni Jesus, para isuko sa kanila si Jesus. Pagkatapos ay pinagdiwang ni Jesus at ng kanyang mga alagad ang Paskwa. Habang kumakain, malungkot na sinambit ni Jesus. Isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Gulat silang sumagot, "Hindi ako, Panginoon." Totoo nga. Sabi ni Jesus, isa sa inyo na kumakain dito ang magkakanulo sa akin. Hindi ako, Panginoon! Sabi ni Judas. Alam mo ito. Sagot ni Jesus. Dali. Gawin mo na. Kaya umalis si Judas. Kinuha ni Jesus ang tinapay at pinagpasalamat ito sa Diyos. Hinati niya ito, ibinigay sa kanyang mga alagad, at sinabing, "Alalahanin ninyo ako kapag ito ay inyong kinain. Ito ang katawang ko na ibinibigay sa inyo." Pagkatapos ay kumuha si Jesus ng kopa at nagpasalamat ito sa Diyos. "Uminom kayong lahat sa kopang ito," sabi niya. "Ito ang aking dugo na ibinuhos para mapatawad ang mga kasalanan." Pagkatapos nilang kumain, umawit si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pagkatapos ay naglakad sila sa hardin ng Getsemani para manalangin. Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid namin sa pananampalataya. Ako nga pala si Brother Jay. Ako naman si Brother Donald at ito ang sakramento ng banal na Eucharistia.
Ano nga ba ang sakramento ng banal na Eucharistia? Ang sakramento ng Eucharistia ay itinatag mismo ng ating Panginoong Hesus noong huling hapunan. Ito ay galing sa salitang Gregong Eucharistien at eulogen na ang ibig sabihin ay pasasalamat o thanksgiving. Ang Eucharistia ay pag-alaala ng kamatayan at pagkabuhay ni Jesus. Sino-sino naman ang pwedeng tumanggap ng banal na Eucharistia? Alam mo ba, lahat ng binyagang Katoliko na nasa 8 gulang, edad 7 at may kakayahang alamin at bigyang halaga ang katawan ni Kristo ay inaanyayahan na tumanggap ng sakramentong ito. Sila yung mga nakapag First Communion na. Ano naman ang tinatanggap natin sa sakramentong ito? Sa sakramentong ito, ating tinatanggap ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagkukomunyon. Ito rin ay nagpapatibay ng ating ugnayan sa Diyos at tumutulong sa atin na gumawa pa ng mga mabubuting bagay. Sino-sino naman ang namamahala ng sakramentong ito? Ang sakramentong ito ay pinamamahalaan o pinangungunahan ng mga obispo, mga pari at Santo Papa. Ano naman ang matter at form ng sakramentong ito? Alam mo ba na ang bagay o matter ng sakramentong ito ay ang alak at tinapay katulad ng ginawa ni Jesus noong huling hapunan. Ang anyo naman o form ay ang panalangin binibigkas ng pari sa kongregasyon. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo at tanggap ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ano naman ang tungkulin natin bilang isang Katoliko sa sakramentong ito? Bilang isang binyagang Katoliko, tayo ay inaanyayahan na dumalo at ugaliing magsimba tuwing araw ng linggo. Meron ka bang natutunan sa videong ito?